Isang mapagpalang araw ang aking pagbati sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Miriam. 42 taong gulang, may asawa at isang anak. Mahirap na buhay ang aking nakagisnan. Kaya't sa murang edad ko pa lamang ay natuto na akong mangarap. Nagsikap ako sa aking pag-aaral. Kaya't mula elementary, mula grade 1 hanggang sa high school ay naging honor student ako. Subalit, dala ng kahirapan sa buhay ay hindi na nagawang maitaguyod pa ng aking mga magulang ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Hanggang second year college lamang ang aking natapos. Dahil huminto na ako sa aking pag-aaral, ay naghanap na ako ng mapagkakakitaan. Pinalad naman akong mapasok sa isang pabrika. At hindi man ako nakapagtapos ng kolehiyo, ay napromote naman ako ng ilang beses hanggang sa maging supervisor ako sa nasabing pabrika. Okay na rin sana ang sahod, subalit sa kamahalan ng mga bilihin ay hindi pa siguro kaagad-agad matutupad ang aking pangarap na lupa at bahay. Ako na kasi ang tumayong breadwinner ng pamilya dahil parihong nanghina na ang aking ama't ina. Isang araw, habang binabagtas ko ang daan pauwi sa aming munting tahanan, ay napansin ko na may humintong sasakyan sa hindi kalayuan sa akin. Hindi ko man lamang ito nilingon dahil wala naman akong kaibigan na may kotse, kaya't nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Subalit maya't maya ay may narinig akong tinig na tumawag sa aking pangalan. Miriam! Miriam! Napalingon ako at nakita ko ang nakangiting babaeng papalapit sa akin. Miriam, sandali lang! Sabi nito. Ako bang tinatawag mo? Ang mataray kong tanong sa babaeng hindi ko nakikilala. Ano ka ba naman? Hanggang ngayon pa ba'y mataray ka pa rin? Sagot nito na hindi pa rin naaalis ang mga ngiti sa kanyang labi. Hindi mo ba ako nakikilala? O sadyang gumanda ako ng husto, kaya hindi mo na ako matatandaan? Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa kantina na yon para makapagkwentuhan tayo habang kumakain. Pagpapatuloy nito, habang ako ay nakanganga dahil hindi ko siya talaga natatandaan. Pasensya ka na, pero hindi kasi ako sumasama basta-basta sa mga taong hindi ko nakikilala eh. Ang mataray ko pa ring tugon. Maganda siya. Maganda ang kanyang kasuotan. Pusturang-pustura. Nakakwintas nang sa tingin ko ay tunay at nakasingsing pa. At higit sa lahat ay magarbo ang kanyang sasakyan. Magara ang kanyang sasakyan. Hoy, ano ka ba? Tatayo ka na lamang ba dyan? Hindi ka ba sasama sa akin? Ililibre kita. Pang-aagaw nito ng pansin dahil hindi ko talaga maisip o maalala kung sino ang babaeng nasa aking harapan. Okay, sabi nito. Para hindi ka na mag-isip pa, magpapakilala na ako sa'yo dahil sa tingin ko, sa ganda kong ito ay hindi mo na ako nakikilala pa. Nakakunot noo akong muling tumitig sa kanya. Ako si Sandra. Nakalimutan mo na ba ako? Ako yung laging nangungopya ng assignment mo. Pagpapaalala nito sa akin. Ha? Sandra?
Tanong ko na halos hindi ko mabigkas sa sosyalerang babaeng kaharap ko. Oo, ako yung laging nangungopya ng mga lessons mo, ng mga assignments mo, at kung minsan, nang aagaw pa ng mga projects mo dahil hindi ako nakakagawa. Pilit pa ring ipinapaalala sa akin ang nakaraan. Ako si Sandra. Di mo na ba ako maalala? Sigurado ka? Pilit pa ring ibinabalik sa aking alaala kung sino siya. Hanggang sa maalala ko, siya nga pala, si Sandra. Sandra? Ikaw nga ba yan? Tanong ko na halos hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Buong akala ko ay nakapangasawa na ito at nanatiling mahirap, subalit sa tingin ko sa kanya ay sobra siyang umasenso sa buhay. Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? At anong racket mayroon ka? Ang tanong ko pa sa kanya. Kaya nga, sumama ka sa akin para malaman mo kung anong racket meron ako. Sabi nito, mabuti naman at naalala mo ako. Biruin mo, ilang dekada rin tayong hindi nagkita. At ilang taon nang nakakaraan mula nang maghiwa-hiwalay tayo. Graduation pa yata ang huli nating pagkikita eh. Sabi ko, habang masaya naming binabalikan ang nakaraan. Oo nga eh. Pero alam mo ba, nagkita na tayo nung isang araw pa. At tulad ng dati, tinarayan mo na naman ako. Kunway pagtatampo nito. Hindi ako umimik. Binalikan ko ang mga nangyari nung nakaraang mga araw. Ganito kasi yun. Nung isang araw, pumunta ako sa pabrika kung saan nagtatrabaho ka. Isa sa mga trabahador kasi doon ay kaibigan ko at kaibigan ko rin ang manager doon. Habang nakikipag-usap ako sa kanya, lumapit ka at pinagalitan mo ang kaibigan ko sa harapan ko. At hindi ka pa nakontento ha, tinarayan mo rin ako. Mahabang pagpapaliwanag nito. Subalit hindi siya tumigil doon. Nainis ako sa'yo dahil napakataray mo. Kaya lihim kong inalam ang pagkakakilanlan mo doon sa gwardya dahil gusto kong isumbong ka sa manager na ngayon ay kaibigan ko. At doon nalaman ko mula sa gwardya ang buong pangalan mo at kung taga saan ka. Siyempre, nang sinabi sa akin na Sandra Sandoval, biglang nanumbalik sa akin ang nakaraan. Paano ko ba naman malilimutan ang pangalan mo gayong sa'yo ako madalas mangopya, hindi ba? Ang mahaba nitong paliwanag sa akin. At kaya kita sinundan ay para alukin ka sa pagkakakitaan kung saan kikita ka ng malaki. Pangungumbinsin ito sa akin. At dahil doon, sumama ako sa kanya na hindi na nag-aatubili dahil sa tingin ko sa kanya ay mabait pa rin siya sa kabila ng kanyang pagiging mapera. Narating namin ang kantina. Hindi matigil-tigil ang aming pagkukwentuhan. Binalikan namin ang aming nakaraan noong elementary days namin at pagkatapos namin kumain ay sa kanya muling inungkat ang tungkol sa sinasabi niyang pagkakakitaan. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Maganda ang alok niya. Kikita raw ako ng malaki. Kaya't naisip ko na yun na siguro ang pagkakataon para matupad ko ang aking pangarap na makabili ng sariling lupa at makapagpatayo ng sariling bahay. Una kong naisip ay nakipag-asawa ito sa isang foreigner o kaya ay nanalo sa loto. Biniro ko pa ito. Subalit, mariin niyang pinagdiinan
na hindi siya nakipag-asawa sa isang mayaman, kundi yumaman siya hindi dahil sa lalaki, kundi yumaman siya dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Mag-aalas 10 na ng gabi nang makauwi ako sa aming maliit na tahanan. Ang aking ina na hindi nakakatulog habang wala pa ako ang siyang nagbukas ng pintuan. "Saan ka ba nagpunta, babae ka? At ngayon ka lamang nakauwi ng bahay? Ha?" Magkahalong galit at pag-aalala ang bungad sa akin ng aking ina. Subalit nang maikwento ko sa kanya ang pagkikita namin ng dati kong kaklase, nakilala rin niya at sa kanya naintindihan ang lahat. Palibhasa, alam na alam ng aking ina ang pangarap ko, kaya hindi na ito umimik. Inalok lamang akong kumain, subalit sinabi kong hindi na ako kakain dahil busog na ako. Tinanggap ko ang alok ni Sandra nang muli kaming magkita. Nung una ay isinisingit ko lamang sa araw ng linggo ang pagre-real estate. Subalit nang makatsyempo ako at makapagsara ng deal at nakahawak ng malaki-laking pera ay napaisip ako. Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang nararapat kong gawin. Ang isisingit ko lamang ba ang pagre-real estate o gawin ko na itong source of income ko? Ang malaking halagang nahawakan ko ang siyang nagbunsod sa akin para iwan ang aking trabaho sa pabrika at ibigay ang aking lakas at panahon sa pagre-real estate. Napag-isip-isip ko na ang kikitain ko sa buong taon ay kikitain ko lamang sa loob ng 1 buwan. Hindi ako nagkamali ng desisyon. Dahil wala pang 1 taon, ay nakabili na ako ng sarili kong lupa at nakapagpatayo na ng bungalow. At bukod doon, nakabili rin ako ng sasakyan. Ang pangarap kong lupa't bahay ay isa lamang palang katiting na pangarap. Marami pa pala akong dapat pangarapin at yun ay ang pumunta sa iba't ibang bansa. At yun nga ang aking ginawa. Nang ibang bansa ako, hindi upang magtrabaho, kundi para mamasyal lamang. At sa aking paglilibot ay aking nakadaupang palad ang ilang mga tao na nagturo sa akin para mapalago ko pa ng husto ang aking pera. Nakita ko ang potensyal ng pagninegosyo at pagre-real estate sa Amerika, kaya't nanatili ako doon. Los Angeles ang napili kong tirhan dahil mayayaman ang tao doon, mga bigatin at mga kilalang artista ang mga nakatira doon. Naisip ko na lalawak palalo ang aking koneksyon kung doon ako titira. At hindi nga ako nagkamali. Nagkaroon ako ng maraming koneksyon at lalo akong yumaman. Ang milyones kong kinikita sa Pilipinas ay kakarampot lamang pala sa kikitain ko sa Amerika. Isang araw, habang nililibot ko ang kalakhang syudad ng New York, ay nakilala ko ang isa ring realtor, si Ruben. Lubha nga akong nagpayaman, kaya kamunti ko nang malimutan pa ang pag-aasawa. Katwiran ko, aanhin ko ang lalaki sa buhay kung kaya ko namang mabuhay mag-isa. Subalit nang makilala ko si Ruben, na siyang nagpatibok ng aking puso, ay biglang nagbago ang aking pananaw pagdating sa pakikipagrelasyon. 30 anyos na ako nang makilala ko si Ruben. Isa rin siyang businessman sa Amerika. Gwapo at matikas manamit si Ruben na siyang lalong nagpahanga sa akin. At higit pa ron, ang kanyang pagiging businessman ang higit kong hinangaan sa kanya. Sinagot ko siya nang siya ay magtapat ng pag-ibig sa akin. At hindi na namin pinatagal pa ang aming relasyon dahil kapwa na kami na sa edad para mag-asawa. Nagpakasal kami ni Ruben at nabiyayaan ng isang anak. Palibhasa,
Iisa ang aming interes ng aking napangasawa, kaya't lalo akong nagtagumpay sa kalakaran ng real estate. Sa aming pagsasama ni Ruben, ay lalo ko siyang nakilala. Maliban pala sa pagiging mabait nito, ay matulungin pa ito. At isa sa aking natuklasan ay ang kanyang pagiging relihiyoso. Hindi nito kinakaligtaang pumunta sa bahay-sambahan kung saan siya sumasamba sa Diyos. Naging problema ito sa akin minsan. Hindi naman sa wala akong kinikilalang Diyos, subalit ng mga panahong yun, ay naging abala ako masyado sa pagpapayaman. Natakot kasi ako na muling bumalik sa dati kong buhay na mahirap. Ano? Magbibigay ka na naman sa bahay-sambahan ninyo? Nagbigay ka na noong 1 linggo ah. Magbibigay ka na naman ngayon? Ang malimit kong reklamo sa kanya. Subalit hindi siya umiimik. Napansin ko kasi na hindi lamang barya ang kanyang ibinibigay sa bahay-sambahan, kundi inaabot pa ito hanggang 500. Hindi 500 peso, bagkos 500 dolyares. Madalas tuloy akong napapakwenta sa aking isipan sa tuwing nakikita kong inaabot niya ang 500 dolyares na kung minsan ay umaabot pa sa 1,000. 1,000 dolyares na kung i-convert sa peso ay malaki-laking halaga na rin. Abay, lalagpas ka na ng langit sa ginagawa mong yan ah. Ang paulit-ulit kong pang-uuyam sa kanya. Subalit isang araw, ng mga unang linggo ng buwan ng Enero, sa taong kasalukuyan ay nagimbal ang lahat. Sa araw na yon, habang nagdadrive ako ng aking sasakyan, napansin ko ang mga tao sa kalye, sa subdivision kung saan nakatirik ang aming bahay. Naghihiyawan sila pero hindi ko naintindihan. Ang naisip ko, baka kako may nakapasok na masamang loob sa kanilang bahay. Takot na takot sila. Hindi ko sila pinansin dahil pati rin ako ay natakot na baka ako ang mapagbalingan ng masamang loob kung makikialam ako sa kanila. Hindi ko masyado binigyang pansin ang hiyawang yon. May ilang metro din ang layo mula sa aming bahay. Subalit, lalo akong nagtaka nang mapansin kong lumabas ng bahay ang aming anak na edad 8. Mukhang takot na takot ito. Napapaiyak. Nang huminto ang aking sasakyan, lalo itong umiyak at tinawag akong, Mami! Mami! Iyak ng aking nag-iisang anak. Subalit bago ko pa magawang tanungin ang aking anak, ay napansin ko ang makapal na usok na nanggagaling sa likuran ng aming kapitbahay. At bago pa ako makapagsalita, ay narinig ko ang boses ng aking asawa na puno ng pag-aalala. Miriam! Bumalik ka sa sasakyan! Sabi nito, habang bitbit ang ilang mga bagay na kanyang dala-dala. At ang dating iilang mga tao na humihiyaw na aking nalampasan ay lalong dumami at isa ang kanilang isinisigaw. Sunog! Sunog! Ang mga salitang nangibabaw sa maraming tao, mapababae man o lalaki, mapamatanda man o bata, na napipilitang lumabas ng bahay na may kanya-kanyang bitbit na rin ang mga kamay na mga gamit sa kanila na kanilang binubuhat. Nasusunog na pala ang maraming bahay. Nataranta ako. Nanganganib na matupok ng apoy ang aming bahay at mga naipundar naming mag-asawa. Agad akong lumabas ng sasakyan, agad kong pinapasok ang aking nag-iisang anak at
Pumasok ako sa aming bahay para isalba ang ilang gamit na iniisip kong mahalaga, pati na rin ang ilang dokumento. Nagawa kong ilabas ang ilan, subalit nang muli akong babalik sa loob ng bahay, ay pinigilan na ako ng aking asawa at nagsabing manganganib na raw ang aking buhay kung babalik pa ako sa loob. Dahil nasusunog na ang mga kabahayan sa subdivision na yon, maging ang kapitbahay naming magkabilaan ay nasusunog na rin ang bahay at hindi magtatagal ay susunod na rin na masusunog ang aming bahay. Nagsasalita pa ang aking asawa nang marinig namin ang boses ng isang bumbero. Pinagmamadali kaming lisanin na ang bahay na yon at ang lugar na yon. Habang akay-akay ako ng aking asawa, ay nakita ko kung paano nilalamon ng apoy ang bahay ng aming kapitbahay. Lubha akong nahintakutan. Ang bahay naman namin ang susunod na usal ko. Ang bahay namin na $1,000,000 din ang ginastos naming mag-asawa. Ang mga mamahaling kagamitan, ang mga appliances namin, ang mamahaling kasuotan ko, ang aking mga alahas, at higit sa lahat, ang libu-libong dolyares ko na nasa aking kabinet. Pera pa na nakomisyon ko mula sa pagbebenta ko ng humigit kumulang 10 ektarya ng lupa. Kaya malaki-laki rin yon. Cash kasi na ibinigay sa akin ng aking kliyente ang perang yon at gabi pa niya ibinigay kaya hindi ko na ito na ipa-deposito pa sa bangko. Hindi ko maisip kung paano ko harapin ang bukas kung mawawala na ang lahat ng aking yaman. Kinabukasan, natanggap namin ng asawa ko ang anunsyo na pwede naming balikan ang subdivision kung saan nakatirik ang aming bahay. Sa loob ng kotse, ay hindi ko magawang makipag-usap sa aking asawa dahil sa aking panghihina. Naisip ko kasi na abo na ang aming dadatnan. Lubos na nanghina ang aking kalooban. Nakatuon ang aking isipan at damdamin sa lahat ng aming ari-arian, sa aming bahay, at sa napakalaking pera na naiwan ko pa sa loob ng aming bahay. Naririnig kong nagsasalita ang aking asawa, pero hindi ko pinapansin. Nanaig ang panghihinayang at takot sa aking puso. Naghari ang pangamba sa aking isipan. Nawalang parang bula ang bahay na pinaghirapan naming mag-asawa. Hindi ko napansin ang unti-unting paghinto ng kotse ng aking asawa. Hindi ko rin naramdamang lumabas ito ng kotse. Hindi ko alam kung gaano siya katagal lumabas. Namalayan ko na lamang siya nang marinig ko ang kanyang tinig at tinatawag ako. Miriam! Tawag nito. Tingnan mo! Ang sabi nito habang tumatakbong papalapit sa akin. Tila baga nagising ako sa masamang panaginip. Miriam! Tawag ulit nito sa akin. Yung bahay natin, hindi nasunog! Natutuwang sambit ng aking asawa. Naisip ko tuloy na nawala yata sa katinuan ang asawa ko. At hindi matanggap ang nangyari, lalong gumuho ang aking mundo. Subalit muli ay narinig ko ang boses ng aking asawa at garalgal ang kanyang boses na nagsasabing, Miriam, tingnan mo ang bahay natin! Hindi nasunog! Muling sambit nito. Lumabas ako ng kotse at lumingon ako sa kinatatayuan ng aming bahay. At nakita ko, hindi nga nasunog ang aming bahay. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Ha? Ang bahay namin?
Hindi nasunog? Ang tanong ko na halos hindi ko masambit sa aking bibig. Oo, Miriam. Iniligtas ng Poong May Kapal ang bahay natin mula sa naglalagablab na apoy. Wala sa loob akong napayakap sa aking asawa na noon din ay umiiyak dahil sa laki ng katuwaan. Iniligtas ng ating Panginoon ang ating bahay. Patuloy na pasasalamat ng aking asawa sa Poong May Kapal. Ang bahay natin, hindi nasunog. Ang nag-aalinlangan pa ring tanong ko, hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nasaksihan sa mga sandaling yon. Para akong nananaginip ng gising. Pero hindi lamang ako, hindi lamang ang aking asawa ang nagsasabi na hindi nasunog ang aming bahay, kundi maging ang aming mga kapitbahay na nooy nagsibalikan na rin para tingnan ang kanilang bahay. Maging ang mga bumbero at mga taong nakipag-usyoso na sa hindi natupok na aming bahay ay pinagkaguluhan na. Marami ang nagtaka dahil hindi nasunog ang aming bahay, gayong kaliwaan, kabilaan ang sunog at lahat halos ng bahay sa subdivision na yon ay nilamon ng apoy. Hindi ako makapaniwala, pero totoo. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang himalang ginawang yon ng ating Panginoon. Isang himala ang aking nasaksihan ng mga sandaling yon. Hindi lamang ako, kundi ng mga tao na nakasaksi rin sa pangyayari. Pangkaraniwan lamang ang aming bahay pero hindi pangkaraniwan ang nangyaring yon sa amin. Napatitig ako sa aking asawa at nagtatanong kung anong kababalaghan ang aming nasasaksihan ng mga sandaling yon. At tila naintindihan ng aking asawa ang hindi ko maisambit o hindi ko maibigkas na mga katanungan. Kaya't kinuha niya ang kanyang banal na aklat mula sa kanyang bulsa na lagi nitong tangan-tangan. Muli itong sinambit ang mga ganitong pangungusap mula sa banal na aklat na nagsasabing, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Hindi lamang pala buhay ang inililigtas ng Diyos, kaya't naisip ko na malakas ang aking asawa sa ating dakilang mailalang. Naisip ko na mahal niya ang ating Poong May Kapal, kaya iningatan ng ating Diyos ang aming bahay. Dahil tanging bahay nga lang namin ang hindi natupok ng apoy. Napagtanto ko rin na hindi lamang kathang-isip ang konsepto ng pagkakaroon ng dakilang may kapal. Kaya't mula sa araw na yon, ninais kong lumapit sa kanya. Kumusta kayo? Gusto man o hindi ang kalagayan, alalahanin na may pagpapala, anuman ang sitwasyon. Nakita at nasaksihan natin ang bahay na hindi nasunog sa naganap na malawakang sunog sa LA. Ang mga bahay sa paligid ay mga nasunog. Subalit, merong nakaligtas na hindi nasunog at nanatiling maayos. Umiyak sa galak ang may-ari ng bahay at lalo niyang lubos na nalaman na siya ay iniingatan ng Diyos. Mababasa natin sa banal na kasulatan at natupad ang pangako ng Diyos sa awit 91, 1-6. Ang Diyos
ang mag-iingat sa atin. Siya'y naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kanya ang pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating, nasalot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kapag narinig mo ang salitang kaligtasan, ang naiisip mo ay kaligtasan sa tiyak na kapahamakan. Kagaya ng nangyaring sunog sa LA. Sa gitna ng mga natupok ay merong nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Ang tao ay may pananagutan. Kaya kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos ng ganito, pinatawad na ba ang mga kasalanan mo? Ano ang iyong maisasagot sa Kanya? Naghahanap ang lahat ng tao ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Paano ito pwedeng mangyari? Ang bawat sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Acts 10:43. Nagsalita lahat ng mga prophets tungkol sa Kanya. Sabi nila, lahat ng naniniwala sa Kanya, mapapatawad yung mga kasalanan nila dahil sa pangalan niya. Ephesians 2:8 hanggang 10. Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith nyo at hindi yon dahil sa sarili nyong effort. Regalo ito ng Diyos, hindi yon resulta ng mga ginawa nyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mga mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa para gawin natin. Ikaw na nakikinig ngayon, tandaan na buhay ang salita ng Diyos at katotohanan na kung wala ang ating Panginoong Hesukristo, walang kaligtasan. Kaya magpasya na tanggapin si Kristo at sumampalataya dahil siya ang ating tagapagligtas. Halika, sumabay ka sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ikaw na nanampalataya ay mayroong katiyakan. Roma 10:9. Kung sasabihin mong si Jesus ang Panginoon at maniniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan, maliligtas ka. John 5:24. Tandaan nyo, yung mga nakakarinig ng salita ko at naniniwala sa nagpadala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi sila hahatulan, pero tumawid na sila mula sa kamatayan papunta sa buhay. 1 John 5:13. Sinulat ko sa inyo ito para malaman nyo
na kayong mga naniniwala sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. John 20:31. Yung mga nakasulat dito ay sinulat para maniwala kayo na si Jesus, ang Christ, ang anak ng Diyos, at dahil sa faith nyo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay.